100% ng nakahanda ang Quezon City para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Magtatalaga naman ng karagdagang checkpoints ang Quezon City Police District upang matiyak ang kaayusan ng eleksyon. Narito ang kabuuan ng balita. Umabot na sa 27 ang bilang ng mga individual na lumabag sa gun ban sa Quezon City. Simula noong ipinatupad ng gun ban, bunsod ng paparating na barangay at sangguniang kabataan elections, 27 mga firearms na rin ang nakumpiska ng QCPD or Quezon City Police District. Sa kasalukuyan, mayroong 16 na mga checkpoints ang nakatalaga sa 37 lugar sa Quezon City. Pero ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, magtatalaga pa sila ng karagdagan checkpoints upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa paparating na BSKE. Election gunman, we were able to apprehend 27 persons and we were able to confiscate 27 firearms as of yesterday. And we will deploy additional checkpoints definitely as the BSKE is approaching. Dadagdag pa tayo. Kinumpirma rin ni Maranan na wala pang mga kandidato sa pagiging barangay chairman at mga sangguniang kabataan ang nakatatanggap ng banta sa kanilang buhay na may kaugnayan sa eleksyon. Wala ring natukoy ang Commission on Elections o COMELEC sa mga lugar sa QC bilang areas of special concern o hotspots. Gayunpaman, patuloy umano ang pagmamanman ng Police QC sa anumang insidente na may kinalaman sa paparating na eleksyon. So far, wala naman tayo nakitang serious threat doon sa ating mga candidates. However, hindi natin yan pinababayaan because alam naman natin ang security layout mabilis nagbabago. It can change within an hour, within a day. Pagka nagkaroon tayo ng insidente, magbabago kaagad yung ating Halos mahigit 6,000 ang mga kandidato ngayong taon para sa posisyon sa barangay sa buong lungsod. 367 ang bilang ng mga kumandidato para sa punong barangay at nasa 643 naman ang tatakbo para sa sangguniang kabataan. Nakahanda rin daw ang lungsod ng Quezon at ang COMELEC para sa paparating ng mga balota sa kanilang lungsod. Kabilang na rin sa mga paghahanda ay ang pagtitiyak ng mga resources para sa darating na eleksyon at ang pagbabantay sa mga premature campaign bilang paglabag sa Election Code of the Philippines. Quezon City ay mahigpit po kaming tumutulong at nakaagapay sa COMELEC regarding po dun sa striktong pag-implement ng bawal na premature campaigning. Very strict po ngayon ng ating COMELEC, which is rightfully so kasi po ito ay isang importanteng gawain. Isa pa pong ginagawa ng Quezon City government po ngayon yung pangangailangan po ng assistance and financial assistance sa elections. Nandun po, ready rin tayong tumulong. Ngayon po ang ginagawa po namin ngayon, nagte-train po kami ng ating mga poll workers. Katulad na rin po ng ating mga electoral board, which is composed po ng karamihan dyan mga public school teachers. And then tulad po at iba pa pong mga poll workers tulad ng mga ating mga barangay board of canvassers, ating mga PDL o persons deprived of liberty voting support staff, EAPP. Tiniyak din ng QCPD katuwang ang pamahalang lungsod ng Quezon sa pagiging matiwasay ng BSKE 2023. Ayon pa sa QCPD, 100% na umano silang nakahanda para sa darating na eleksyon. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.